Divorce dissolves a valid marriage, and the parties to the dissolved marriage acquire a new civil status, divorce. There is no declaration of nullity. The divorce judgment simply ends the marriage. Hindi sasakyan ng abogada, blogger at komentaristang si Connie Veneracion ang ipinagpuputok ng putsik na mga kumukontra sa panukalang diborsyo ng Gabriela. Kung titignan mo nga itong divorce law na to, mild to. Mild to. Hindi ito yung mga tipong kailangang magalit yung simbahan katulad ng nangyayaring debate ngayon over the RH bill. Kung pag-aaralan daw maigi ang Pinoy-style divorce ng Gabriela, ang bago lang daw dito ay ang pagbibigay ng legal na status sa mga taong hiwalay na sa asawa. Single, married, widowed. Diba? Madadagdagan lang ng divorce. It's just a legal status. Bibigyan lang niya ng tamang legal status with appurtenant rights yung mga tao na actually nandun na sa sitwasyon na yon. Halos karugtong o dagdag lang daw ang divorce law ng Gabriela ng Article 36 ng Family Code. Ito ang probisyon na kumikilala sa psychological incapacity bilang isa sa mga dahilan para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Actually, yun ay equivalent ng divorce. Kasi pwede mo nang pagbalid-balid rin yung definition ng psychological incapacity. It can mean anything, di ba? Kaso, yung incapacity, kailangan pa rin i-prove. Sa Amerika at ibang bansang may diborsyo, hindi raw problema ito. Yung legal separation sa Pilipinas, yun relative divorce yun. Yung grounds natin ng relative divorce dito, grounds ng absolute divorce sa Amerika. Dito, Lucia, legal separation, isang ground doon, sexual perversion. Sa Amerika, divorce na yun. Sabi ni Attorney Mel, karamihan daw ng humihingi ng annulment dahil sa psychological incapacity ay nagkukunwari na lang na ang problema ay naroon na bago pa sila ikinasal, kahit lumitaw o nangyari na lang ito sa panahon ng pagsasama. Ang pangit pa raw sa kasalukuyang kalakaran ay kailangang ituro ng isang partido ang baho ng asawa para lang makakuha ng annulment. Napaka-adversarial, whereas divorce doesn't have to be, especially if you're looking at the interests of the children. Yung ngayon sinasabi dun sa bagong divorce bill na hindi po pwedeng gano'n kasi pag sinabi mong pamilya, hindi lang naman yung anak eh. Umpisan mo yan doon sa mag-asawa, yung nanay at yung tatay. Parang may mali sa logic kung lahat ng protection ibibigay mo sa bata, pero hindi mo poprotektahan yung nanay at tatay. Grade 2 pa lang daw si Veneracion ay debate na ang diborsyo sa kanilang pamilya. Parehong abogado at hiwalay na ang kanyang mga magulang. Yung nanay ko, noong pa yan, pinaglalaban niya yung diborsyo na yan. Ang tatay ko walang pakialam kasi sa kultura nga ng Pilipinas, he was free to, to live with somebody else. Walang stigma. Ang nanay ko, aware of the stigma kung gagawin niya yon. Kailangan daw tanggapin natin na hindi lahat ng nagpapakasal ay dahil sa pag-ibig at naniniwala na panghabang buhay ang kasal kahit ano pang mangyari. Abay, madaming nagpapakasal for economic reason. Kahit gulpihin mo ko, mamahalin pa rin kita. Sus Mariosep, walang ganon. Feeling ko tuloy, masyado tayong big on image. Alam mo yon, yung may pinapakita kang magandang mukha sa public, gusto mo itago yung baho mo. Challenge ko ito sa Supreme Court dahil ako po naniniwala doon sa sinusumpaan ko. Pinula ng batikos ang Gabriela sa pagsulong ng panukalang diborsyo. Ang banat ay galing pa mismo sa mga inaasahang kakampi ng progresibong grupo. Lalo lang daw magagalit ang simbahan at maaaring mahati ang atensyon ng mga taga-suporta ng RH at divorce bills. Para kay De Jesus, hindi dapat maging sagabal ang divorce bill sa pagsulong ng RH bill. Malayo na raw ang narating ng RH bill, samantalang pag-uusapan pa lang ang issue ng diborsyo na siyang nais mangyari ng Gabriela. Kasi yung may mga judgment kagad. We welcome the opportunity na nabuksan siya sa Kongreso
para pag-usapan. To enrich the bill. Pag dumating na yung point na... Bukas naman daw ang Gabriela sa mungkahi kung gusto raw ng simbahang limitahan ang bilang ng kasal at diborsyong maaaring pasukin ng isang tao. Mas conscious kami sa Education and Public Information Campaign pa to prevent unhealthy marriages. Kung ang pagbabasihan ay ang mga naunang pahayag ni Pangulong Aquino 3 buwan pagkatapos maluklok sa Malacanang, malayong-malayo pa ang inaasam ng Gabriela na diborsyo. Isang no-no raw ang diborsyo para sa Pangulo. Mayroon naman daw annulment para sa gustong magpakasal ulit. Yung divorce, I think is not a priority at this point in time. Kung bumaligtad man ang Pangulo sa isyu ng diborsyo, wala na raw nakagugulat. He says one thing, and it is proven naman in so many, 1 month or so na walang laman. May hirapan akong paniwalaan na ayaw siya sa divorce. Sa tingin mo ba ito na magiging takbo ngayon ng ating batas? Nagiging mas liberal na talaga ang ating mga batas? Alam mo, Lucia, ang batas must be colorblind. Conscience mo rin ang iiral minsan and hindi naman lahat ng bagay-bagay na sinasabi rin ng Catholic Church absolute, diba? Kaya may leeway ka rin mag-isip para sa iyong sarili. Bahagi na nga ng ating realidad ang broken families. Mga mag-asawang hiwalay, nakikiapid, mga anak na natotroma, napapariwara. Naniniwala man tayo o hindi sa sakramento ng kasal o kapangyarihan ng tunay na pag-ibig, nariyan ang problema, kaya kailangang harapin. Pagsasabatas nga ba ng diborsyo ang kasagutan? Hindi natin malalaman dahil ni ayaw itong pag-usapan ng mga taong may kapangyarihan. Mahahati nga ba ng diskusyon tungkol sa diborsyo ang lipunang Pilipino? Sa dami ng ating pinagdaanan bilang isang sambayanan, bakit natin hahayaang wasakin ng intelihenteng talakayan ang buong lipunan? Kung may respeto para sa isa't isa, maaari tayong magkasundo na hindi tayo magkakasundo sa issue ng diborsyo.